Sunod na ating pag-usapan ito, depensa ni Sara at ni Pulong mababaw. Mababaw. Okay? Bakit mababaw? Kasi inaangguluhan nila ng politika. Yun po ay yung pambubugbog. Kahapon lumabas na po yung biktima ng pambubugbog ni Pulong Duterte. 2 oras pala siyang binubugbog. Yung nakita natin nag-viral sa video, maiksi lang yun. Yung pala ay pinutol. Kasi ipinaputol pala ni Pulong doon sa may-ari ng bar, pinatanggal yung CCTV. Nung makita na may CCTV pala, pinaputol. Kaya sabi ng complainant na nandito sa Manila, nagharap na ng reklamo before Department of Justice, 2 oras siyang binubugbog. At alam ba ninyo kung ano ang pinagawa yan? Tungkol sa babae. At nakakatawa. Halagang 1,000 piso, pasintabi na po sa kababaihan. 1,000 piso lang ang ibinayad sa babae. Mula daw alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw, kaya umiiyak yung babae. Kaya nagagalit at yung babae. Abay, ang binalingan daw po nitong si Pulong ay yung pinakabugaw, itong complainant, binugbog ng binugbog. Yung nakita natin sa video, maliit lang yun. Nag-uumpisa pa lang yun. Mas mahaba daw yung bugbogang ginawa sa kanya. Pero ngayon, ang pinapalabas ni Pulong, kaya sabi ko mababaw ang depensa, lumang video na raw. Anong luma? Ay February lang yan. Ilang buwan pa lang yan. So, hindi nag-deny si Pulong. Admission, yung pagsabi niyang lumang video yan. Ibig sabihin, alam niya. Hindi naman pwedeng i-deny kasi nasa video. Actually, sinomo na po. Pinagre-report na ng Philippine National Police yung club, yung bar, at saka yung CCTV ay i-report. Iparating, dali na sa kanila. Kasi ongoing na po ang investigation ng PNP. At nagpile nga ng kaso before DOJ. Sabi naman ni Sara, well, politika lang daw. Ito, pakinggan po ninyo yung kanyang mga paliwanag tungkol dito. Ewan ko sana makuha natin. Medyo maingay lang. Sinasabi niyo ito si Sara walang ginawa kundi puro politika. Lahat ng kailang ginagawa na mga statement na below the belt, parang unprofessional na mga statement ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya, laging sinasabi politika lang. Kayo ang namumulitika eh. Ito yung sagot niya. Matapos bugbugin yung bugaw ni Pulong Duterte ng 2 oras. Ito lang ang sagot niya. Ang anya ng administrasyon. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint kuno kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue ng bayan. Ayan, sipin mo, ang layo-layo ng sagot. Hindi yata naintindihan ni Sara Duterte. Ma'am Sara Duterte, Vice President ka pa naman, abogada ka, dapat matalino ka. Yung pagbibenta ng bigas, sinimulan lang nung May 1. Gustong-gusto ng Malacanang tuloy-tuloy na ito, pero dahil ang COMELEC ang merong control, baka hindi mo alam Sara, abogada ka, di ba? Ang COMELEC ang merong control sa gobyerno kapag eleksyon, kapag ganitong panahon. Basta mag-i-eleksyon, local or national, ang COMELEC ang makapangyarihan. Lahat ng gagawin ng Executive Department, local government, kahit na sino, kailangan subject for approval ng COMELEC para mapangalaga ang hindi magagamit sa eleksyon at magiging parehas ang kampanya. Yun ang purpose at kapangyarihan ng COMELEC under the law. So gusto ng Malacanang ituloy yung 20 pesos. So dahil pinagbawal ng COMELEC, sabi ng COMELEC, huwag na muna dahil baka magkakulay politika. Ituloy lang ninyo after election. Kaya inumpisa ito ng May 1, itinigil muna pansamantala. May 13, kinabukasan after election, tuloy na uli ang bintahan. So ano yun? Hindi alam ni Sara na ang COMELEC ang mayroong kapangyarihan, ang COMELEC ang tumutol, ang COMELEC ang kumontra. Nakiusap na huwag mo nang ituloy. Hindi kagustuhan ng Malacanang yun. Dapat alam yun ng pangalawang Pangulo at dahil abogada siya. Bakit hindi yata niya alam yung policy ng COMELEC? Okay, sasabihin niya lahat na lang daw po na pag may nangyayari ay gumagawa ng paraan ng pamahalaan para pagtakpan yung mga ang issue. Again, hindi po gobyerno ang complainant kay ni Pulong Duterte. Ang complainant, civilian, individual na kanyang binugbog dun sa bar. Na ngayon ay nasa DOJ na nagreklamo na kasi nga po, sabi niya kaya hindi siya nakapagreklamo kaagad, natakot siya dahil alam mo, ma-influence ang mga Duterte sa Davao, dahil taga Davao siya.
Dito siya nag-file ng kaso sa Manila dahil sa Davao, baka nga daw magkamali siya, mawala lang, napasama pa siya. So napunta ng Maynila at lumantad na. Kaya nga sinasabi natin na dalawang oras siyang binubugbog, yung malaking mama. Hindi makapalag siya dahil congressman yung bumubugbog eh. Pangalawa, ang daming bodyguard eh. Paano ka pupurma ron? Di ba? So pinapalabas ni Sara, politika lang, gawa-gawa lang daw ng gobyerno. O again, ano kinalaman ng gobyerno dyan? Para din dun sa problema ni Duterte at ni Sara sa ICC. Walang kinalaman ng gobyerno dyan. Ang complainant dyan ay mga mamamayang Pilipinong biktima ng tukhang. Biktima ng human rights violation. Di ba? Bakit lagi na lang ang gobyerno ni Pangulong Marcos ang kanyang pinagbibintangan na walang-wala naman pong matibay na basihan? Puro paninira lang. Ano ba klaseng vice president yan? Puro paninira na lang. Sa halip na ipaghandaan ang depensa ng kanyang mga kinakaharap na kaso before ICC at saka dito sa impeachment trial at saka yung kay Pulong Duterte. Kaso yan. Physical injury. Pananakot. Nakakahiya yan. Hindi yan dapat maging kaso ng isang elected congressman. Parang dito po kay BP Sara, parang alam niyo yung ano, yung kanyang kaisipan, basta po may mangyari sa kanilang pamilya ay kagagawan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kagagawan ito ng gobyerno. Pero alam naman natin kasi 'di ba tayo nakatingin naman tayo sa mga balita, 'di ba? Lagi naman nating nakikita 24 oras, TV Patrol, News 5, PTV4, 1PH, 'di ba? Ang dami pong mainstream media diyan na nagbibigay ng tamang balita, naghahatid ng totoong balita sa mga Pilipino. Pero bakit parang hindi yata nanonood ng balita itong si Sara Duterte at yung pamumulitika lang palagi? Alam mo, parang ang hirap paniwalaan no? Galing ka sa gobyerno, ikaw ay gobyerno din, pamahalaan ka din, pero ang utak mo laging kontra sa pamahalaan o sa gobyerno. Ang mga kababayan natin, syempre, yung iba, hindi naman lahat, yung iba, pag sinabi ni Sara, syempre maniniwala yun, di ba? Kapag merong ganyang sitwasyon na ang Vice Presidente pa mismo ang naglalason o nagbibigay ng mga maling impormasyon sa ating mga kababayan, di ba? Talagang kung ating gugustuhin lang sana, kung mapapabilis sana, di ba? Mawala na talaga sa pwesto si Sara Duterte kasi sinisira niya ang magandang trabaho ng pamahalaan ni PBBM. Yun ang aking nakikita dito na katotohanan. Walang naitutulong si Sara Duterte sa gobyerno, bagkus ito ay puro paninira at wala pong maidudulot na maganda sa buhay ng mga Pilipino ang kanyang mga pinagsasabi. Bagkus ito ay magdudulot pa ng confusion at ng pagkakawatak-watak, at yung mga tao po ay yung mag-aalab ang galit nila na ay ginigipit pala ang mga Duterte, ay kapag pala kalaban ng pamilya Marcos o ng gobyerno o ng pamahalaan ay kakalabanin, 'di ba? At papaimbestigahan, 'di ba? Kakasuhan. Hindi naman ganoon ang ginagawa ni PBBM Sa ngayon nga, 'di ba? Meron tayong pagkakapantay-pantay ngayon. Mahirap mayaman, kung ikaw ay lumabag sa batas, meron pong makukuha na hustisya. 'Di ba? May makukuhang due process, hindi katulad ng panahon ni Digong na ang due process po ay napakailap, napakahirap makuha. Di lalo pa yung hustisya. Kaya po sana, 'di ba? Kung pwede lang no, yung parang kay Thanos, yung gaganon lang, snap of the finger lang na ganon, no? Mawawala na sa pwesto si Sara Duterte, no?
Ang sarap siguro mabuhay talaga sa Pilipinas. Ang sarap siguro talagang mamuhay dito dahil walang gulo, tahimik at nagkakaisa ang mga Pilipino. Sila ang dahilan ng pagkakawatak-watak mga Duterte. Ng isang mambabatas na gumagawa ng batas, nakakasira ng reputasyon kung kanilang pinapangalagaan pa ang kanilang pamilya. Kasi nakakasira ng pagkatao at reputasyon na ikaw ay mambabatas, kakasuhan ka ng physical injury, at saka po grave threat, pananakot. Hindi trabaho ng mambabatas na matitino yan. Dahil lang sa maraming punto sinabi yung mama, napanood ko yung yung interview dun sa complainant na Bugaw Hindi lang yung kasi ang sabi ro sa kanya, dapat daw yung parang class na babae. Ngayon nung magreklamo sa halagang 1,000 pesos, parang napaka-cheap na babae daw. Sila ka, bibigyan mo ng 1,000 pesos mula alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Ano ba namang napakabarat mo naman? At ito pa, sa oras daw na may mga bisita si Duterte, si Pulong, na mga Chinese businessman, sa kanya raw kumukuha ng babae, sabi ng Bugaw. So ibig sabihin, hindi lang isang beses ito, madalas nilang ginagawa. Baka mamaya, yung Chinese pang may-ari ng pera, pambayad doon sa mga babae, kinupit pa. 1,000 Alam mo, 1,000, pantip lang yan sa waiter. Hindi yan pantip sa babae o hindi yan bayad sa babae, pasintabi na. Ganun ba kababaw ang tingin nyo sa kababaihan sa Davao? Hindi ko nila lahat. Ako, 15 taon akong pabalik-balik ng Davao City, Davao Region. 15 years. Mula 2008 hanggang 2022. Matitino, magaganda ang mga taga Davao. Professional. Magagaling ang mga taga Davao City at taga Davao Region at taga buong Mindanao. Matatalino, professional, nagmamahal sa bansa at sumusunod sa ating batas. Pagkatapos ang tingin nila, ang babae doon halagang 1,000 lang. Naghahanap kayo ng first class na babae, tapos ang pera mo 1,000. Anak ka ng... Tapos ngayon, bububugin mo yung Bugaw dahil yung babae nagreklamo sa 1,000 piso. Tapos hindi mo pa nagustuhan dahil hindi daw first class. Ang sabi raw sa kanya, sabi ng Bugaw, ang sabi po sa akin, dapat bago. Ibig sabihin, bata na bagong babae. Ang dadalhin sa kanya. Ang problema, ang pera mo pala 1,000 lang Pang-tip yan sa waiter, hindi yan pang-bayad sa babae. Hindi ganyan ang tingin sa babae. Congressman, tapos ngayon ang paliwanag luma na yung video yan. Politika lang yan. Gobyerno may kagagawa niyan. Sus merosep. Napakababaw, napakalayo ng inyong mga statement at pahayag. Dapat managot kayo. No one is above the law. Ano ba itong pamilyang ito? Grabe na ho yung mga pinaggagalaw at sinasabi. Pero pinagtatanggol pa ng mga DDS. Si Banat ba yata, natin ko ng isang araw, may nag-forward sa akin, pinagtatanggol pa si Pulong. Kasi sabi ng mga kasamahang vlogger rin daw si Banat Bay, Bugaw din. Dati. Oy, Banat Bay, totoo ba yun? Bugaw ka raw? O bet mo pinagtatanggol yung Bugaw? Bakit na pinagtatanggol mo yung bumugbog sa Bugaw? Alam mo, ano bang trabaho ng Bugaw? Hindi ko alam kasi yan Ang Bugaw parang barker. Tama ba yan? Ayun sa mga bus terminal, jeep terminal, taxi terminal ng mga sasakyan. Di ba yung isa pa, sakay na, di ba? Yun ang barker, tama ba yun? Yung nagtatawag ng mga pasahero, yun ang barker ang tawag. Yung Bugaw, yun ang nagtatawag ng babae. Yun ang nagbebenta ng babae sa customer. Yung ganun ba yung Bugaw? Hindi ko alam kasi. Inosente tayo sa mga ganyan. So ganun ba yun? Yung Bugaw, taga-deliver ng babae. Yung Bugaw, tagapagpakilala. Sila yung parang talent management. Talent manager, sorry. Parang talent manager ba yun? Kung sa showbiz, may alaga kang artista, ikaw makipag-usap sa director at mga producer pag gawain pelikula. Yun, talent manager yun. So yung Bugaw, ikaw makipag-usap sa mga kliyente. Tapos ikaw magdadala ng mga babae. Kung halimbawa 3 babae ang kailangan, dadalhin mo 5. Para sila yung mamimili. Yung 3 kukunin, yung 2 papauwiin. Ganun ba yung Bugaw? O bakit binugbog? Ano kasalanan ng Bugaw? Grabe, halagang 1,000 piso, pambihirang buhay ito. Ayan, masyadong personal, pero dahil kayo ay Vice President, Congressman, dapat po ay mataas ang respeto sa kapwa. Dapat po ka respeto
At huwag nyo lahat bibintang sa gobyernong ito. Ang lahat ng problema nyo, pati complainant nyo na inyong mga biktima gobyerno o may kasalanan. Anong kasalanan ng gobyerno? Hindi nga kilala ng gobyerno yung bugaw eh. Sabi nga ng bugaw, wala naman, ako lang ito eh. Na trabaho ko ito eh, kami pang binugbog. Kami na yung binarat, binugbog pa. Naghahanap ng bago at sariwang babae, pasintabi na, bata daw. Magandang babae ang kailangan, pero ang pera pala na niya, 1,000 lang. Anong mabibili na 1,000 sa panahong ito? Punta ka sa palengke, 1 kilo, 2 kilo lang, galunggong mabibili mo nun. Ay, alas 8 hanggang alas 3. Ba, halos 12 hours, halos 8 hours. Ano yun? Ha? Isang 100 pesos per hour? Pambihira, ang babaw naman ang tingin ninyo. Pasintabi na po sa kababaihan, ganyang katindi ang tingin ninyo. Noong mga Chinese national or bisitang mga Chinese businessman. Congressman Pulong, ayusin mo yung sagot mo. Lalo kang madidiin dito. Kasi yung nagreklamo na binugbog mo, hindi pala 1 minute, hindi pala 2 minutes doon sa video. 2 hours mo palang binubugbog. Sabi ng complainant, nandiyan na ngayon sa Maynila, dito at naghaharap na ho ng kaso. Matindi. Napatawa talaga ako doon ni Sir Mike Abe. talagang napahagal pa ako nung pinapanood ko yung video niya na ito eh, patungkol dyan sa bugaw eh. Pati si Banat Bay eh. Kasi merong nagsabi, ewan ko sino ba nagsabi, si Nino Barsaga yata. Hindi ako sure kung sino yung nagsabi na ganyan ang ginagawa ni Banat Bay. Si Kuya Nino Barsaga, isa yan sa mga nagpatotoo na meron pong ginagawang hindi maganda sa Malacanang. Etong grupo nila Digong. Dahil nung pong panahon ni Digong, si Kuya Nino Barsaga ay umamin din na nagdala din daw po ng mga tilapia diyan po sa sa Malacanang. At ang nagbayad ay, kung daw nagkakamali, ay isang politiko mula sa South. Yan ang nagbayad ng kumbaga para po parang pangsuhol, parang ganon. Kasi parang isasama sa listahan ng drug watch list ni Digong etong politiko. Sinabi na yung politiko wala naman daw pong kinalaman sa usapin ng pulburon, pero isasama, kaya ang ginawa po ay kumbaga inagapan. Parang nakipag-ugnayan sa Malacanang at ang kapalit ng hindi po paglagay sa drug watch list ay yung mga tilapia na i-deliver. Sabi nga ni Kuya Ninyo, naalala ko yun eh, bawal ang suklay, bawal ang mga kung ano-anong pati cellphone, bawal. Yun yung sinabi ni Ninyo Barsaga sa isa niyang vlog. Meron nga po pala isang bagong channel si Kuya Ninyo Barsaga. Lalagay ko po sa comment section kasi po na dali daw po yung kanyang isang YouTube channel. Meron po siyang bago. So suportahan nyo pa rin po siya dun sa kanyang bagong channel. Kaya po itong nangyayari na ito, kumbaga yung bugawan issue, yung bugbugan issue dito kaya Pulong Duterte, talaga pong nakakahiya. Isa pong malaking pagkapahiya sa Congress of the Philippines na meron po silang isang miyembro na parokyano po ng bentahan ng tilapia. Medyo nakakadismaya po yan, lalo't pamilyado po si Pulong. Kumbaga kung ano yung ginagawa ng ama nung nasa Malacanang, yun din ang ginagawa pala ni Pulong doon po sa Davao. Talagang sila po ay mga mababa ang kanilang pagtingin sa mga kababaihan, o kumbaga parang hindi po talaga maganda o hindi po magandang ehemplo ang pamilya Duterte, yung mga kalalakihan pagdating po sa mga kababaihan. Kasi po parang ang tingin po nila sa babae hanggang ganun lang Parang alam niyo po yung meron silang mga asawa, meron silang mga kapatid na babae, meron silang nanay, di ba? Tapos ganun po ang kanilang pagtingin sa mga kababaihan. Kaya po hindi ko mako-question ang pagkadismaya ni Sir Mike Abe, dahil ganun din po ang aking nararamdaman. Ganun din yung aking naiisip na napakasaklap ng inaabot ng mga kababaihan dito sa pamilya Duterte, sa mga kalalakihan, dahil nga po kumbaga
Sa halip na sila po ay maging magandang ehemplo at pinapangalagaan nila ang mga kababaihan, lalo na ang mga taga Davao, parang nagiging totoo yung sinasabi ni Digong na kaya daw po marami ang mga nababasto sa Davao City dahil daw po magaganda ang mga kababaihan doon. At kumbaga, yun pala, di ba? Yun ang kanilang ginagawa. Meron silang mga side bet na ginagawa at pag-order ng tilapia na ginagawa. Kaya pala, kumbaga parang kahit noong mga unang panahon pa lang na kumakandidato si Digong as presidente, nakikita na natin ang kanyang pagiging parang kulang ng respeto sa mga kababaihan. Nang kakandong, 'di ba? Tapos nung naging presidente siya, nang hahalik ng asawa ng may asawa, o national TV, international media ang nakakakita, nakakapanood, 'di ba? Parang nung panahon ni Digong nino-normalize na lang yung yung parang pambabasto sa mga babae. 'Di ba po? Pati yung meron ngang namatay na Australianong madre. Meron nga masamang biro si Digong doon at kinwestiyon po yan ng ating mga kababayan, pero yung iba natatawa pa. Kaya po yun pala, di ba? Kasi meron pala talaga silang ginagawang ganyan. Kumbaga para sa kanila ang gantong usapan biro-biro lang, di ba? Parang bentahan lang ng tilapia, parang ganun. So, salamat po sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po Sir Mike Abe sa yung video na ating nireaksyonan. Salamat po sa inyong mga manonood. Salamat po sa mga sumusuporta sa aming mga channel. At wag po ninyong kakalimutan sa darating po na eleksyon. Benhar Abalos po para po sa Senado, number 1 po sa balota. Salamat po.